Magandang araw sa inyo. Sa March 28, Bible reading ay ang Deuteronomy 9 verse 1 hanggang 10 verse 22. Sabi dito na huwag kayong maging rebellious o yung stubborn pag after victory. Kasi pag victory, siyempre nag-successful ka. May anything na parang praise report, ganyan, sabihin may success sa buhay mo, natupad yung mga isang hiling mo. Hindi reason yon para maging sinful ka agad. Kasi minsan pag parang masaya ka. Isang kasi pag masaya ka, masyado kang loose or parang nakakalimutan mo na dapat hindi ka pa rin mag-asala. Yun nga, yung pagiging stubborn ng mga Israelites, yan sinasapol dito. Nagkasala sila, rebellious sila sa Lord. Nung nasa bundok si Moses, gumawa silang golden calf, diba? Tapos nagalit nga siya doon. Wala na siya tablets na may command ng Lord. Pagbaba niya, lingat lang sandali si Moses. Nagkasala na yung mga Israelites. Galit siya noon. Pero at the same time, parang diba si Moses, isang tribo sila lahat. Nag-pray niya pa din. Nag-pray sila na spare sila. Sila ang pinili mong people. Pag hindi sila nakarating sa promised land, para sabihin na may Egyptian, namatay sila kasi parang iniwalay lang ng Lord as Tapos parang nagagalit lang pala sa kanila. Parang negotiate si Moses sa Lord. Spare yung lahi kasi chosen people mo sila. Parang isipin mo na lang yung si Abraham, Isaac, at Jacob. So, ang Lord, in-spare naman yung mga people. Though hindi na nakarating yung lahi na yun kasi ayun nga, puro rebellious, ibang generation na. Pati si Aaron, na-spare siya nung time na yun. Parang sa buhay pala, merong tao na sa family mo, diba? Kung may family na parang may pabalik-balik na rebellious na tao, na sinful, laging makasalanan. Bawa, kung palainom, ganyan. Palasugal. Tao palang nag-pray pa rin yung tao na yun kasi at naman tayo sa Lord. Yun na kung ikaw yung taong makasalanan, may taong nananalangin na Lord, kaawaan mo siya, bless mo siya para makita niya na glorify ka nila kasi ikaw yung tumulong sa kanila o ikaw yung magiging dahilan dun sa pagiging okay, mas better person. Ang Lord may tatlong feeling lang siya. Una, fear the Lord your God. Pangalawa, live the way that pleases Him. Pangatlo, serve Him with all your heart and soul. Dito rin nabanggit na yung Levites ay sinet apart. So, huwag kang magkakasala. Pagka-commanded ng Lord at tinuturo naman sa ating mga preachings. Lalo na kapag Levite ka. Kasi ang Levite ay set apart ng Lord. Sila yung piniling maging ministers. Mas mataas yung calling ng Levites sa case ng pagsaserve sa Lord. Lamang. Will feel no evil, for you are with me. You're right in your staff, they comfort me. Oh, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days